guys! So, welcome back to our vlog. So, right now, as you can see, it's just gonna be me right now kasi I'm gonna do some unboxing. Yeah. So, usually may monthly supply talaga kami. Every month, ordered kami talaga ng mga needed ni Hugo. So, eto siya. Pero medyo kulang pa siya. Kasi meron pa kami nung mga, kumbaga kasi pag umorder kami, medyo marami talaga, parang hoard talaga. Lalo na pagka-sale, so dinadamihan talaga namin yung bili. So, ito yung parang kailangan na lang namin i-restock sila. So far, meron pa naman. So, ito yung mga extras, so mga i-restock lang namin. Yeah. Yeah, so si Hugo right now is in the playhouse. I'm gonna show you. So, ang ginagawa ko lang is nanonood lang ako sa CCTV habang naglalaro sila doon sa playhouse nila Ate Lenlen at ni Ate V. Yeah. So, play lang sila. Diyan lang sila. Yeah, so, habang nandito muna ako at hindi ko sila kasama, mag-watch lang ako sa kanila. Yeah. So, let's start. Okay? As you can see, sobrang obvious naman. Sobrang obvious naman, di ba? So, this is Hugo's diaper. Rascal and Friends, yung diaper pants large. So, ito. Ito yung kanyang... Okay. Maririnig niyo yung ingay ni Ate Lenlen dito sa vlog ko. Kasi nga, gawa ng CCTV. Kasi para alam ko kapag umiyak din yung anak ko. Right? So, ayan. So, ang binili ko is yung maliliit lang. Kasi, ang binibili ko before is yung malalaki na, yung jumbo pack. Ang problem, kasi nga, si Hugo, hindi naman siya usually talagang nagda-diaper. Nagda-diaper lang siya pag nalabas kami. So, eto, naisip ko, mas better na ito na lang 18-18. Kasi, masyadong na-expose yung naka-open lang siya. Dinadala namin. Tapos, nilalagyan namin sa trunk, sa ano. So, parang sabi ko, parang mas madudumihan lang yung gamit ng Hugo kapag ganun. So, parang feel ko, mas better yung, yan to, yung dadalhin ko na lang. Diba? Parang, mas better yan. Parang mas on the go siya. If you guys, curious, kung gaano kalami yung dinadala namin pag naalis kami, at kung ano-ano dinadala namin, since nga may medical issue si Hugo. So, maybe on our next vlog, or on our upcoming vlogs, yeah, ipapakita ko sa inyo yun. Yung mga pinagdadadala namin. So, yeah, I got 16. 16 daw. 6 pieces. Hindi marunong magbilang. Yeah, so I have 6 pieces of it. So, madali siyang dalhin, diba? Dala lang namin. So, pwede siyang maglagay na sa playroom, pwede na siyang maglagay sa taas, sa kwarto niya, pwede din sa sasakyan. So, diba? Nantahagis ko na lang ulit. So, mas madali siya para sa amin. So, yun yung na-realize. Kasi pag nabili ako nung malaki, parang isang buong malaki, nakastay lang siya sa sasakyan kasi nga more on na sasakyan lang siya. Yeah, so may nag-text sa akin yung PT ni Hugo. Wait lang guys ha, sorry. Kasi parang nandyan yung bagong PT ni Hugo. Let's see. Nandito na daw siya eh, wait lang. I'm just gonna check kung nasan na siya sa labas. Kasi oh yeah, I can see. Nandun na sila. Nakita ko sa CCTV. Yeah, okay. So, just wait for me, guys. Okay, balik na ulit tayo sa ginagawa natin. So, ayun nga, may dumating na bagong therapist kasi si Hugo. So, we're trying a different therapist. Kasi, actually, meron talaga siyang isang therapist. Which is parang hindi na siya therapist. Nanggaling pang Manila, dinadayo pa si Hugo kasi napamahal na siya kay Hugo and everything. So, meron talagang isang araw na nakalaan lang para sa kanya. Kasi doon lang siya available. So, kasi kailangan ni Hugo parang twice or thrice a week siya mag-therapy. So, hindi niya kakayanin na twice a week kasi nga manggagaling pa siyang Manila. So, pag pumupunta siya dito, day off lang niya. And then, umaga, alis din siya ng tanghali or hapon.
So, ganun siya ka-dedicated kay Yugo. Ganun din niya kamahal si Yugo. Kaya, love na love din namin siya. Makikita niyo siguro kung napanood niyo yung mga previews, vlogs ko. Makikita niyo yung therapist ni si Lars. Yun. So, kahit nasan kami, dadayuhin niya talaga yung si Yugo. Yung rate niya, same. Kahit gano'ng katagal, same. Kasi sobra. Sobrang bait niya. Sobrang mahal niya yung anak ko. Yun. As in. Kaya nga minsan kung okay nga si Yugo and everything, pagka nga sabihin, gagalan niya si Yugo, papayag ako kung okay siya or whatsoever. Ganun ako kakampante na sa kanya and everything. Yun. Minsan gusto kong gumala kami. Kaso, yun nga, ang dami kasing eksena kay Yugo. Yeah, so anyway, let's continue. Banana Beauty. Okay. Actually, ang alam ko, okay, so hindi siya kasama. Sa pangbahay to. Ito, candle holder yan. So, pangbahay to. So, hindi to yung ni Yugo. Pero yeah, so, pang candle holder to. Bumili ko. So, ayan. Dito yan kasi hindi naman yan related kay Yugo. Okay, so this one is Mustela. Ito ang ginagamit ni Yugo ever since na pinanganak siya. Ito yung ginagamit niyang brand. So, hiyang siya. Hindi pa namin na-try mag-ibang brand. So, kasi medyo pricey rin kasi siya, di ba? So, minsan nga gusto ko na rin magpalit. Kaso, sobrang gusto ko kasi talaga ng amoy. And yung na kayo ko. Eto, to. Ang ginagamit kasi ni Yugo is, sa brand na to is yung, as in lahat, halos lahat. Lotion, body wash, shampoo, cleanser, ano ba? Face cream, Cicastella. Before, pati yung diaper cream niya yun. Pero ngayon, iba na kasi yung diaper cream niya. Tapos, itong cologne. May cologne din kasi itong Cicastella. Ay, Cicastella. Yung Mustela. Yeah, so, eto. Wala na kasi siyang cleansing water. Actually, kasi itong Mustela is a French brand. So, since nga before, I used to be a cabin crew. So, maraming ninang si Yugong cabin crew din. Hindi naman marami. May mga ilang-ilang siyang ninang na cabin crew. So, pag napunta sila ng Paris, nagbibilin ako na bumili sila ng Mustela for Yugo. Kaya, yung mga previous Mustelas ko, bigay ng ninang niya, mga ninang niya. Kasi buy one, take one usually doon, nagpo-promo, ganyan. Sobrang mura sa Paris nitong Mustela. So, ayun, binibigay lang ng ninang niya. Tapos, yung iba pa niyang mga Mustela, ang dami niya kasi sobrang dami niyang Mustela before. Kasi, yun yung hinihiling ko na gift kay Yugo. Diba, taray? Ako na yung humiling. Oo, hinihiling ko sa kanila na kung pwede, yun yung ibigay nila kay Yugo. Okay, ito naman, hindi rin kay Yugo to, pero it's a toy. I-gift namin to sa... akong pakita kasi gift to eh. I-gift namin to sa anak ng friend ng asawa ko. So, dun yan sa anak ng friend ng asawa ko. Hindi ko na muna ipapakita kasi it's a toy and it's a gift. So, eto, Mustela ulit. So, kung ito ay cleanser, most probably ito yung cologne. Maghihiwalay ko siyang in order kasi kuha ng voucher. Pag pinaghiwalay ko siya, mas mura. Mas makakatipid ako. So, ayun yung ginawa ko. Mas mura siya, mas makakatipid ako. Kaya, pinaghiwalay ko yung order ko. Kasi, mas malaki yung discount pag hindi ko siya binili ng sabay. Parang 500 din. So, sayang din siya. So, ang ginawa ko, kinumpit ko, tinry ko yung dalawa lang, tinry ko yung apat, tinry ko yung ganun, pinaghalo-halo ko. So, ayan. Actually, eto, first time ko lang pong orderin tong
Agua de Colonia. Itong Agua de Colonia. Kasi, ang meron talaga si Yugo before is hair freshener, basta skin freshener, hair styler, and skin freshener. So, ayun yung meron talaga si Yugo. So, nagti-check ako ngayon, online, nung order ako, wala nang ganun. So, feeling ko, ito na lang yung pinalit nila. Yeah. Okay, so this one, I ordered it in Amazon. Kasi, yun nga, ito sa Amazon to. Ito yung cream ni Yugo na ginagamit ko. Klaro, nahulog na. Yeah, so ito, yung cream na ginagamit niya, Coloplast. So, 4 siya. Sa Amazon ko to binibili kasi mas mura compared kung dito ko siya binili. Kasi sa Amazon, free shipping na siya. Pero meron ngang kailangan na amount para maging free shipping siya. So, kasi medyo pricey nga talaga din siya for 4. Kaya, ayan. Kasi parang, pag dito ko siya binili sa Pilipinas, 2.5 ang isa or 2.8. Basta 2.8 to 3,000 yung price niya pag dito sa Pinas. Pero pag sa Amazon ko siya binili, itong 4 na to nasa 6,000. Yung 4 na cream na yan. Na pang-puwet natin ko. Diba? Medyo ang hirap. Financially, medyo ano talaga eh. Medyo magastos talaga. Kasi yung ano na Yugo. So, since nga marami ring therapy si Yugo, maraming medyo magastos talaga, tsaka lahat. So, I'm gonna try my best to try namin na mag-lessen yung expenses. So, try ko magpalit ng ibang brand. So, yeah, titingnan ko kasi medyo natatakot ako pero yun. Since nga ito na yung nakasanayan ni Yugong brand. Itong diaper niya, parang yung unang-una niyang diaper is Huggies. Huggies yung tanda kong una niya naging diaper nung newborn siya. After newborn niya, nag-rascal na siya. Kasi nung na-hospital si Yugo, yung ninang niya na friend ng asawa ko, pinadalhan kami ng diapers. So, yung diaper ang brand is this one, yung Rascal and Friends, tsaka yung Tiger. So, nung nakita namin, sobrang ganda ng pagkakaano kay Yugo. Sobrang ganda. Hindi siya nagka-rashes, hindi siya nagka-ano, tapos walang leakage, walang kahit ano, kaya sobrang gusto namin. Okay, so this one is fan. Electric fan. So, fan na naman. Kasi, nagkakalimutan, So, si Yugo kasi nga, mainitin siya na bata. Gamitin na natin. Mainitin siya, kahit naka-aircon siya, pinagpapawisan siya. Lalo na pag naiyak siya, napagpapawisan siya. So, ayun, kahit naka-aircon siya, lalo na pag iyak siya ng iyak, pinagpapawisan siya. So, kailangan namin ng fan. Kasi nasira yung fan namin eh. So, kailangan din. Naghahanap nga ako ng magagawa ng fan ni Yugo kasi yung gumagamit kasi kami ng fan para sa puwet ni Yugo pag naglilinis. So, ilang beses na nasira. Siguro meron na kaming 3 ganon. Yung turbo fan na Jisoo din. Magkano din yon? Nasa 2 plus din. Kung nakakatatlo na kami, di magkano din yun. Kaya parang pag nasira pa, parang hindi ko nakakayanin. Parang masyado nang magastos para gawin ko pa yon. Okay. Okay. This one, hindi rin to related kay Yugo ngayon. This is for Valentine's. Ito yung bibigyan ni Yugo for Valentine's. Yeah. Diyan na yan. Kasi syempre may mga bibigyan din si Yugo. Like, titas, sila Ate Lenlen, si Ate Vibs. Hindi naman ganun kamahal. Mura lang naman sila. Pero at least, diba? It's the thought that counts, sabi nga ng asawa ko. No need naman ng mga mamahalin. It's always the thought that counts. Yeah. Alright. So, this one, buksan natin itong napakalaking to. So, ito, alam ko na to kung ano kagad to kasi ito yung laging nadating na malaki. Usually, ito lang talaga. Okay. Okay. Yeah. This is, ano ni Yugo? What they call this? Ano niya? Underpads. Yeah.
hindi nga kasi kami ma-diaper masyado. Nagda-diaper lang si Hugo pag may therapy, pupunta kami sa therapy niya, or pag aalis kami, punta kami sa labasan. So, dun siya nagda-diaper lang. Pero, kung dito lang siya sa bahay, and everything, pag natutulog siya, so may underpads lang siya. So, this is underpads. Yeah. Actually, ito lang muna yung binili ko kasi meron pa naman siyang stock kahit paano. So, dinagdagan ko lang yung stocks niya. Yeah. Yan. So, yeah. Hindi ko na masyadong, sige, tanggal. Hindi ko na masyadong tatanggalin kasi medyo nahihirapan na ako. So, si Hugo, natapos na yung therapy niya, napagod siya. Ayun, nung napagod siya, pinatulog ko na siya. Napatulog ko na siya, iniwan ko siya doon kay Ate Lenlen. Kailangan ko pala siyang buksan kasi meron pa palang iba. So, hindi lang pala underpads to. So, underpads, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Parang dito ko na lang kaya sa floor. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. So, sa underpads, meron din siyang, same brand lang din, syringe. So, ito yung ginagamit namin pang feeding ni Hugo sa isang machine niya. Kasi, dalawa yung machine na ginagamit namin for feeding kay Hugo. Yung isa is American machine, American brand. Galing America, bigay ng mga tita ni Hugo sa side ng daddy niya. Yeah. Ay pati yung mga bag. So, wala dito yun. Yung Enteralite. So, ayun. Pero, dito sa Pilipinas, yung ginagamit niya talaga usually, kasi nga, mas mura kasi yung supplies nung para sa bag mas mura kasi itong mga to kaysa dun sa Enteralite. Yung Enteralite, maganda siyang gamitin kasi hindi siya patigil-tigil, dire-diretso siya. Pero, yung bag nun, may bag kasi yun, sobrang pricey niya. At wala dito sa Pilipinas. So, mahihirapan kami pag yun yung lagi namin ginagamit. Ginagamit ko lang siya ngayon kapag aalis kami, lalabas kami, tapos kailangan continuous para hindi masyadong bulky yung dadalhin namin gamit. Or kapag gabi, na wala akong kasama at ako lang yung nagbabantay sa anak ko, para hindi ako pa-refill. Kasi pag ito yung ginamit namin, nagre-refill ako na nagre-refill. Nagre-refill kami na nagre-refill. Kung mag-isa lang ako sa gabi, paano ko gagawin? Magre-refill ako, patutulugin ko yung anak ko, and also, patatahimikin ko siya, kasi nga, iiyak yun. Tapos, pag nagpupupa siya, wala na, hindi na matatapos yung gabing yon. Hindi na siya matatapos, kasi, iiyak yun ng iiyak, tapos, magre-refill pa ako. So, baka hindi na ako magkanda o gaga pagka ganun. Okay, so, ito, ano ba to? Okay. Yeah, so that's the story behind. Okay. Tapos, let's see kung mapapakita ko sa inyo ang pag-restock ko nito. Yeah. Yung arrangement ng mga gamit ni Hugo, ako talaga halos ang nag-aayos ng gamit ni Hugo para alam ko kung ano yung nawawala. Pero, kung restocking lang ko, tulad, ako yung gusto ko kasi yung ganito pag nakita ko medyo magulo. Kasi, minsan kasi sa sobrang nauubusan na rin siya ng stock, nag-iiba-iba yung pwesto. Kasi nga, dati, meron kaming ibang natulong sa amin. Ngayon kasi sa Ate Vivian at sa Ate Lenlen lang. So, dati, kung saan lang mailagay. Gusto ko may arrangement. O, diba? Ang arte. Okay, so, ito yung cotton pads ni Hugo pang nililinis ng puwet. Cotton pads niya. Ito yung ginagamit ko pang linis niya ng puwet. Cotton pad. Ito. Tatakay, bakit yan pa? Bakit ganyan-ganyan? Akala ko ba, gusto nyo magtipid or whatsoever, kailangan nyo magtipid, ganyan. Yes, I want to, but the thing is, ito lang kasi yung hindi naghihimulmul. Hindi siya naghihimulmul
pagdating sa puwet ni Yugo and very gentle sa puwet ni Yugo. So, nag-try akong bumili sa Watsons or sa ibang grocery store ng mga cotton pad para nga mas mura. Pero wala. Pag dinikit ko sa puwet ni Yugo yun, pag nililinis na sa Yugo ng puwet, naghihimulmul siya. Naiiwan. So, mas nai-irritate lang yung sugat ni Yugo. Pag gasa naman ginamit namin, masyadong magastos. Gasa. Hindi kakayanin. Okay, so, ito, bottle cleanser. Yeah, so ito, bottle cleanser. Ito yung ginagamit namin panghugas ng dede ni Yugo. Bottle cleanser. 1, 2, 3, 4, okay, 10 pieces. 5, okay, 10. Yeah. Okay. Before, iniipon namin tong syringe and everything. Kaso, nauubusan na kami ng oras. Kasi nga, gusto namin, may reuse pa siya sa ibang bagay. Kasi sumubra naman na ang dami. Tapos wala pa kaming time na handa. Lalo na yung isang machine ni Yugo, yung bag na yun. Hindi namin tinatapon kasi nga sobrang mahal din noon. Sayang kasi kailanganin din namin talaga yung bag na yun, yung machine na yun. So, hindi pa nga namin nalilinis hanggang ngayon. Ilang beses, gano'n nakatagal. Nilalagyan lang ng tubig, tapos tinatanggal. Tapos yung proper cleaning, hindi pa namin nagagawa. So, kasi parang kailangan din namin i-sterilize, diba? Kasi, syempre, kay Yugo yun, hindi naman namin pwedeng igamitin lang basta-basta. Kahit nga sensitive si Yugo sa mga bagay-bagay. Yeah. So, this one, I don't know. Pero, feeling ko, ano nakalagay? Feeling ko, pero hindi alam. Daw. Okay. So, eto. Okay. Ito, tissue naman ni Yugo. Dry cotton wipes. Cotton din, Yugo. So, meron akong maliit, meron ding malaki. Itong maliit, pag may magkakatas-katas kasi sa Yugo, pag medyo konti lang naman yung pupo niya, madali. Ito na lang ginagamit namin. Pero, pag medyo madami talaga, so kailangan namin linisin maigi. Tapos, ito ginagamit namin. Ito din ginagamit namin sa puwet, sa face, sa pagpupunas sa kanya. Pag maglilinis siya ng, pupunas, linis. So, ito yung ginagamit naman namin. Yeah. Ito yun. Alright. So, yeah, I guess this is it for our unboxing. Ito yung unboxing namin. So, samahan nyo siguro akong mag-restock. Ilagay na lang natin itong mga gamit na to sa lalagyan ni Yugo, sa stock area niya. Stock area. Yeah, so, okay, let's go guys. Samahan nyo ako. Ba't ako nagbabay? Pero let's go, daw. Okay, nainitan ako. Dadalhin ko na lang itong electric fan. Okay. Binili ko yata ito para sa hindi para sa anak ko, Chos. Yeah, okay, let's go guys.